Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer, may mga time na 'pag dumadaan siya sa lubak, nakakarinig siya ng ingay dito sa pang-ilalim niya. Actually mga boss, gaya nga ng sinabi ko, dati ko na 'tong na-road test at narinig ko nga yung ingay dito sa pang-ilalim, kaya lang hindi nga narinig ni customer yun, kaya hindi niya ipinagawa sa akin. Pero dumating din yung time mga boss na nung marinig niya nga, ito na, pinapagawa niya na sa akin. At yung diagnose ko nga dun mga boss, yung mga bushing dito sa lower arm niya, malambot na. Kaya ang gagawin ko diyan mga boss, tatanggalin ko lang naman itong lower arm niya, yung assembly, tsaka ko ngayon papapalitan niyan ng bagong bushing. Bali dalawa lang naman yung bushing dito sa lower arm mga boss. Sa pagtanggal naman ng lower arm assembly, i-disconnect mo lang naman itong tie rod dito sa steering knuckle niya. Ay mga boss, oh, yung pinalo ko ng ball hammer para bumitaw itong tie rod dito sa steering knuckle. Mas madali kasi magtrabaho mga boss kapag itong steering knuckle mo, maililiko-liko mo siya. Madali kang makakakilos. Tapos lagyan mo ng jack dito sa cross member para habang nagkakalas ka ng lower arm assembly, hindi ka nag-aalangan kahit na may naka-jack naman na talaga. Kumbaga dalawang jack ang ginamit ko diyan. Alalay lang naman itong nilagay ko dito sa cross member niya. Tapos gumamit na ako diyan ng socket na sa number 19. Tinanggal ko itong bolt na number 19 dito sa cross member. Tapos yung bolt and nut naman dito sa lower arm niya mga boss, sa bushing, tatanggalin nyo rin yan. Dahil sa natanggal na yung nut na number 19 dito sa bolt, lipat muna ako dito sa ball joint. Gumamit ako dyan ng socket wrench na number 17. Ayan mga boss, yung hinahawakan ko. Dalawang nut yan na number 17 at isang bolt. Kaya ang gagawin dyan, tanggalin nyo lang itong dalawang nut na number 17. Tapos ayan yung bolt na tatanggalin ko. Dahil sa meron pang isang nut yan mga boss, tanggalin nyo na rin yan. Ayan. Para mai-disconnect nyo nga itong ball joint dito sa lower arm. Tapos dito naman sa engine cover, meron siyang dalawang bolt na number 10. Tanggalin nyo rin yan para mailist nyo nga itong engine cover. Nang sa ganon, yung isa pang bolt na number 19 dito sa lower arm, maluwagan nyo. Alam nyo mga boss, kaya ako ipinakita itong isa pang pagtanggal ko dito sa lower arm. Kasi nga, iba rin yung pamamaraan para matanggal nyo itong bolt dito sa lower arm. Kasi may nakaharang din dyan itong makina, yung housing nitong oil filter niya. Luwagan ko muna itong bolt na number 19. Ayan mga boss, kung makikita yun, niluluwagan ko na itong bolt na number 19 dito sa lower arm. After nyan, nung maluwag na, nilagyan ko ng jack dito sa ilalim ng makina, tapos pinatungan ko yan ng kahoy para pag tumama siya dito sa oil pan ng makina, hindi naman matupi or masira yan. Bali nakalalay lang itong jack mga boss dito sa makina dahil nga sa ang gagawin kong susunod, luluwagan ko yung mga bolt dito sa engine support. Pero tanggalin ko muna itong coolant reservoir. Meron ka lang naman dyan tatanggalin na tatlong bolt na number 10. Ayan yung unang bolt mga boss. Tapos ito yung pangalawa na bolt na number 10. Tatanggalin ko yan. Ayan o, nakita nyo, tanggal ko na. Tapos dito naman sa gilid ng coolant reservoir, ayan na yung pangatlong bolt na tatanggalin ko. Na after ko ang matanggal yung tatlong bolt dito sa coolant reservoir, pwede mo na ngayon tanggalin itong coolant reservoir. Tapos gamit ka ngayon ng socket wrench na number 14. Ayan, meron ka dyan tatanggalin na tatlong bolt dito sa engine support. Yung sa gilid, isa, di ba, tinanggal ko. Diyan sa ibabaw mga boss, ayan yung pangalawang bolt, tinanggal ko na. Ayan, tapos ito na ngayon yung pangatlong bolt. Hindi babagsak yung makina niyan mga boss dahil nga sa nakita niyo naman 'di ba, nilagyan ko na siya ng jack. Ayun mga boss yung mga idea na gusto kong matutunan nyo. Ayan o, hindi siya babagsak. Ayan o, naka-jack yan eh. Ngayon, ang gagawin nyo ngayon dyan, dahil tanggal mo na yung tatlong bolt, luwagan mo na ng tuluyan yung bolt dito sa lower arm. Pero ang gagawin mo, i-jack mo muna paangat itong makina. Ayan o, aangat yan. Tandaan nyo mga boss, pag nakita nyo na parang hirap pa rin umangat itong makina, gawan nyo ng paraan, tignan nyo kung may mga bolt pa na pwede kayong luwagan para maluwag nyong may angat itong makina. Pero kung maluwag nyo namang may angat itong makina, okay lang na iangat nyo na lang itong makina para mahugot nyo na itong bolt na number 19 dito sa lower arm. Medyo masikip lang yan mga boss pag hinuhugot nyo itong bolt dito sa lower arm kasi naiipit siya, pero kalug-kalugin nyo lang itong lower arm. Tignan nyo, natanggal ko na. Tapos sikwatin nyo itong lower arm nyo. Ayan o, kung makikita nyo, di ba, sinisikwat ko siya. Ayan o, yan, ganyan lang naman o. O, tsaka nyo ngayon hilahin na itong lower arm nyo. Doon naman sa kabilang side mga boss, pag tinanggal yan, di ba,
Ayan, hihilahin nyo lang din yan. Pero yung bolt na nakalagay, dahil naiipit, kung makikita nyo, tinodo ko lang yung sa pagluwag na bunot ko na. Total, natanggal mo naman na yung nut sa ibabaw, di ba? Nakita nyo naman. Tapos, pwede mo na ngayon kalug-kalug itong lower arm mo. Yan, ganyan lang. Tapos, hilahilahin mo habang kinakalug-kalug mo, nabunot na. Di ba ganun lang siya kadali? Basic na basic. At ito naman na ngayon, mga boss, nung napapress ko na yung bagong bushing, ikakabit ko na yan. Kabilaan yan mga boss, pinalitan ng bagong bushing. Pero yung ball joint ito okay pa, kaya hindi ko na yan pinalitan. Alam nyo mga boss, kaya ko itinuturo sa inyo to kasi medyo may kamahalan din ang labor niyan. Huwag na tayo minsang mag-comment sa akin na, hindi, mura lang singil ko dyan. Maniwala ka dun sa magsasalitaan nun. Sasabihin niya lang mura. Pero pag pinagawa mo na sa kanya, titirahin ka niya sa dagdag pesa. Dadagdagan niya lang yung sira ng sasakyan mo. Hindi ko naman nilalahat, pero karamihan. Balik na tayo dito sa ginagawa ko. Nakita nyo man kung paano ko inilagay yan, di ba? Isuksok nyo lang naman itong lower arm. Ayan, isisiksik nyo lang siya. Tapos dito sa kabilang side mga boss, kung makikita nyo, ganun din, isisiksik nyo lang siya dito sa dati niyang position. Pag medyo matigas ipasok yung mga boss, syempre gumamit ka na ngayon ng pamalo mo. Syempre ball hammer yun, ibig kong sabihin. Tapos pag talagang medyo malambot na, ipwesto-pwesto mo. Pag ayaw pa rin mga boss, talagang matigas ang ulo, gamit ka ulit ng ball hammer mo, ganun lang naman ang diskarte yan. Okay, dalawang kamayin mo na, tsaka mo ngayon posisyonan. Yan, paluin mo ngayon, di ba? Paluin mo, pag tumatapat na siya mga boss, malapit na pumasok sa loob, yan, pumasok na siya. Susunod mo na pagpalo mo, paabante naman, ayan paabante. Pero habang pinapaabante mo yung pagpalo mo dito sa lower arm, syempre, sinisentro mo na rin yung butas niyan. Hindi yung palo ka lang ng palo. Tapos kapain mo yung paglalagyan mo ng bolt. Pag nakita mo, nakadiretso na. Wow! Pwede mo na ngayon ilagay itong bolt. Nakita nyo naman itong bolt, mga boss, pinahiram ko ng grasa yan. Bago ko yan, ipapasok. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, mga boss, siyempre magalit ipasok itong bolt Ayan ang unang-una. Kasi nga, masikip yan. Mahirap magsentro. At para sigurado kang hindi malustred, ang discard yan, pahiram mo ng grasa. Ayun ang pinaka-discard yan. Kasi pag may grasa yan mga boss, kapag pinalo mo itong bolt mo, hindi siya basta-basta masisira yung pinaka-thread. Kasi may grasa yan, dudulas lang yan Nakita nyo kung pinapalo dudulas lang siya. Tapos kapag tumigil na yung bolt sa pagpalo mo, parang dumikit na siya sa pinaka-thread dun sa kapag kakapitan niya, tigilan mo muna. Dito ka muna ngayon sa isa pang bushing mo, sa kabilang side ng lower arm. Ayan yan. Sa likuran pala ng lower arm mo, ayan, yung bushing dyan. Isentro mo yung bulas dyan. Pag na-isentro mo na, pahiram mo ng grasa itong bolt ng cross member. Tsaka mo ipakapit sa thread niya. Ayan mga boss, nakita nyo, pinakapit ko na. Tapos gamit ka na ngayon ng socket rest mo na number 19. Higpitan mo na yan. Pag okay na, ilagay mo na ngayon itong bolt na number 19 dito sa lower arm mo. Ay mga boss, kung makikita nyo, kapag medyo mahirap ipasok itong bolt sa lower arm, pwede mong gamitan yan ng ball hammer mo mga boss. Gaya nga na sinabi ko, dapat pinahiram mo ng grasa yung dulo nitong bolt bago mo siya ilagay. Ayan mga boss, medyo lumalaban ng kaunti yan dahil nga nawawala sa sentro mga boss. Pero madali lang yan mga boss. Gumawa ka ng paraan, gamitin mo yung utak mo para maisentro mo sa butas itong bolt. Di ba? Naipasok ko na yung bolt. Pwede mo na ngayon ipakapit itong nut na number 19 dito sa thread ng bolt. Ayan, pag kumapit na, dahil nga sa bolt and nut yan, dalawang tools yung gagamitin mo. Kasi nga, kontrahan yan. Higpitan mo na ngayon itong bolt na number 19 gamit itong impact wrench mo. Siya nga pala, hindi ko na naipakita sa inyo, nahigpitan ko na yung cross member niyan, yung number 19 na bolt. Tapos dito naman sa harapan ng bushing ng lower arm mo, ipainal mo na rin yung higpit yan. Di ba? Ganun lang naman siya kadali mga boss. Kumbaga basic na basic, kayang-kaya nyo na hindi kayo mapapagastos ng malaki. Etong lower arm mga boss, itutulak nyo yung pababa kasi lumalaban na yan, nahigpitan mo na medyo gagamit ka nga dyan ng kaunting lakas, ilis mo itong ball joint, tsaka mo yung itulak pababa itong lower arm. Ayan nakita nyo naman medyo nahihirapan kayo mga boss, ganun talaga. Meron ba naman madaling trabaho at least sa ganyang pamamaraan, malaki ang mamemenos mo. At pag naipasok mo na itong ball joint mo dito sa lower arm, ipakapit mo na yung 3 tornilyo dito sa thread niya, tsaka mo yung gamitan niya ng impact wrench mo, gamit nga yung socket wrench, ipainal mo na yung higpit. Di ba? Basic na basic, na ilagay mo na itong lower arm mo, ikaw lang. At dahil sa okay ka na dyan, pwede mo na ngayon i-connect itong tie rod mo dito sa steering knuckle. Pero mga boss, commercial muna tayo. I-shoutout ko muna si
Pons Angelo, Benjamin Santos, Kamote Moto, Iel, Noel Tismo, at siyempre yung laging nagko-comment sa akin, si Robert Ralios. Mga boss, maraming salamat sa pagsuporta nyo, sa panonood. Sana huwag kayong magsawa kahit nakakasawa na ako. Sawan-sawa na sa akin yung mga baser dahil nga sa maliit na daw yung kinikita nila. Nalaman nyo na daw kung paano gawin kasi yung sasakyan. Mabuti naman. Alam nyo mga baser na mga mekaniko, malaking tulong nga yung ginagawa ko para sa inyo eh. Biro nyo, yung dating nakakagawa kayo madalas ng kasalanan sa panloloko mo sa customer. Nung naturuan ko yung mga customer, di ba nabawasan? O di kaunti na lang yung kasalanan na nagagawa mo. May isipan mo ngayon na, ay gawa nang kaya ako ng mabuti para sa akin na bumalik yung mga dati kong customer. O di ba ganun? Alam ko naman kayo na kaya kayo nagagalit sa akin dahil nga sa, siyempre yung ginagawa nyo dati, napanood ng customer, ay, ba't ganun? Pinalitan ni that mechanic, yun lang ang sira. Pero doon sa pinagpagawaan ko ng mekaniko ko, ang dami niya laging pinapalitan. Doon kayo nawawala, hindi nyo lang alam. Kaya yung customer, hindi na bumabalik sa inyo. Kaya ang nangyayari, nagagalit kayo sa akin. Ilagay ko na nga itong mga bolt dito sa engine support. Mga boss, alam nyo naman na yan, di ba? Dito sa ibabaw, 2 bolt na number 14. Tapos dito sa gilid, 1 bolt na number 14. After nyo mahigpitan yun, o ilagay nyo na ngayon itong coolant reservoir nyo o balik tayo kay basher ng mekaniko. Alam nyo, kapag gumawa ka ng mabuti, hindi ka pababayaan ng Diyos. Bibigyan ka niya ng gagawin mo, kaya hindi mo kailangang magalit sa akin. Ganon. O balik na ulit ako dito sa coolant reservoir. Talaga si that mechanic, ang dami pasakali, kaya nagagalit sa iyo mga basher eh. Sabi nga nung isang basher, huwag ka nang magsalita, mag-vlog ka na lang. Doon ko nga naramdaman na marami talagang nasagasaan itong paggawa ko ng video, kaya nagagalit sa akin. Ayaw kasi nilang ituro ko yung basic na paraan. Meron man ditong mangilan-ngilan na baser na hindi ko binablock kasi nga paktay na, wala na siyang negosyo. Huli na kasi, bistado na siya kaya gumaganti na lang. Balik na nga ako sa trabaho mga boss, pasensya na kayo. Nakikikwento ko lang naman sa inyo yung mga naging experience ko sa FB tsaka sa page hanggang saan napunta na nga ako dito sa YouTube. Ilagay ko na itong cover ng makina mga boss, yan. Meron lang naman yan 2 bolt na number 10. Siyempre sa paglagay mo naman itong cover, siguraduhin mong naka-align naman yan. Kasi nga itong cover ng kinalas ko dito sa gilid okay, pero sa ilalim, nako, puro alarmbre. Kaya tinanggal ko pa yung mga nakalagay na alambre para lumapat ng maayos itong cover. Tsaka ako ngayon nilagyan na lang siya ng cable tie. At dahil okay na yung pagkakagawa ko dito mga boss, ilagay ko na itong gulong niya. Siyempre naman mga boss, lagi yung tatandaan nyo, lagi kong paalala sa inyo, yung mga nut dito sa gulong, lagi yung higpitan ng maayos. Kasi nga, minsan may dumarating sa akin na customer, pag-check upin ko yung higpit ng gulong, doon lang pala nanggagaling yung ingay. Ilagay ko na itong negative ng battery mga boss. Tandaan nyo mga boss, ano? Pag nagkakaras nga pala kayo ng lower suspension, lalo at ganitong klaseng sasakyan nyo, tanggalin nyo yung negative ng battery. Kasi gagalawin nyo yung makina, iangat-angat nyo siya eh. Para kung sakaling may wireman na nabalatan, hindi magkaroon ng spark. Safe para sa inyo yon. Ibaba ko na itong hood at iparoad test ko na ito kay customer. Testing! Sama ka ba? Hindi na, pagod na ako. Pitpiti mo naman ni Bella bago lumabas. Alam niyo mga boss, hindi na talaga ako sumama sa pag-road test dahil alam ko naman na yun lang ang pinanggalingan ng problema ng ingay na lumalabas dito sa sasakyan ni customer. Unang-una kasi mga boss, kaya hindi na ako sumama sa pag-road test, pawisan na ako. Hindi na ako sasama mga boss, alam ko naman, okay na yun. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano magbaklas ng lower arm kung ganitong klaseng sasakyan nyo. At kung okay lang naman sa inyo na maluwag sa puso nyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat.